Saan? Tanong ni Zhao, ang kamay ay nakapatong sa hawakan ng kanyang bagong kutsilyong bakal. Sa hilaga, sabi ko. Lin, dito ka titira. Mayroon kang 10 babae at isang higante para bantayan ang barko. Sarah, ikaw at ang mga inhinyero ang baklasin ang mga auxiliary diesel tank ng barko. Kailangan natin ang metal para sa mga pressure chamber. Zhao, ikaw at ang 10 iba pang babae ay sasama sa akin. Pupunta tayo sa mga tuktok. Sinumpa ang mga bundok ng usok, tagalikha ng apoy, ungol ng higanting pinuno, habang humahakbang patungo sa rampa. Ang lupa ay nagbubuga ng apoy. Ang hangin ay nagiging asido. Walang bumabalik mula sa matataas na bundok. Mabuti na lang at mayroon akong medicine magic, sagot ko, sabay sulyap sa medical team. Mga mediko, ihandan nyo ang lahat ng ginawa nating filter at maskara. Akyat tayo sa bulkan. Ang ekspedisyon ay nagsimula pagkalipas ng 1 oras. Ito ay isang nakakapagod na paglalakbay. Ang unang isla ay hindi lamang isang patag na bato, ito ay isang toreng gawa sa bulkan. Habang papalayo kami sa luntian at maputlang gubat ng mga ironbark, ang lupa ay naging tulis-tulis at malasalaming obsidian na pumutol sa mga bota ng mga batang babae. Paunawa sa sistema, ipinapakita ni Subject Zhao ang katangiang pamumuno. Tumaas ang passive degeneration mula sa kanyang squad. Pinagmasdan ko si Zhao. Nasa unahan siya ng hanay, gamit ang kanyang sibat upang subukin ang katatagan ng lupang natatakpan ng abo. Hindi siya nagreklamo kahit minsan. Nang madulas ang isa sa mga batang babae, naroon si Zhao para saluhin siya. Kumpleto na ang pagbabago. Patay na ang spoiled brat, isinilang na ang isang tinyente. Habang paakyat kami ng paakyat, lalong lumalakas ang amoy ng mga bulok na itlog. Nagsimulang lumitaw ang mga dilaw na patong ng asupre sa mga bitak ng mga bato. Tumigil kayo, utos ko. Magsuot kayo ng maskara. Isinuot namin ang mga krudong pansala na ginawa ng medical team mula sa uling at tela. Tumanggi ang mga higante na magpatuloy pa dahil ang kanilang malalaking baga ay masyadong sensitibo sa usok. Nanatili sila sa hanay ng mga puno, binabantayan ang aming taguan. Biglang pumitik ng malakas ang aking scavenger's eye. Pero hindi ito kulay kahel. Isa itong malalim at sinaunang ginto. Lihong, tingnan mo. Itinuro ni Chen, ang estudyante ng biology, ang isang makitid na siwang sa gilid ng bundok. Hindi iyon natural na kuweba. Masyadong tuwid ang mga gilid. Ang bato ay inukita ng parehong mga simbolo ng ahas gaya ng bolt sa likod ng barko. Ngunit ang mga ito ay sinauna na, ginagapas ng libu-libong taon ng abo ng bulkan. Ang islang ito ay hindi nilikha ng sistema, napagtanto ko, habang hinahawakan ang malamig na bato. Ito ay tinawag mula sa ibang lugar. Ito ay isang himpilan ng lumang imperyo. Papasok na ba tayo? Tanong ni Zhao, habang ang kanyang sibat ay nakatutok sa madilim na bukana. Kailangan muna natin ng asupre, sabi ko, pero ang kuryosidad ay isang mabisang gamot. Teka. Tingnan mo ang timbangan. Natuklasan ang nakatagong layunin, galugarin ang Serpent Vault. Potensyal na gantimpala, Tier 3 technology sinaunang mga relikya. Papasok na tayo, napagpasyahan ko. Pero maging maingat. Kung ipinatawag ng sistema ang islang ito, baka ipinatawag din ito ang mga gwardya. Pumasok kami sa kulungan. Isa itong mahaba at pahilig na lagusan na patungo sa kaibuturan ng bulkan. Nakakagulat na malinaw ang hangin dito, pinapanatiling sariwa ng isang sinaunang sistema ng bentilasyon na umuugong pa rin ng may mahina at mahiwagang vibration. Pagkatapos ng 10 minutong paglalakad, bumukas ang lagusan patungo sa isang napakalaking silid. Ang sinag ng aking flashlight ay tumagos sa kadiliman na nagre-reflekta sa libu-libong metal na ibabaw. Isa itong taguan ng mga armas. Pero hindi para sa mga tao. Daan-daang terno ng berdeng baluti ang nakasabit sa mga dingding na idinisenyo para sa mabibilog at balingkinitan na pangangatawan ng mga tao halaga. Pero sa gitna ng silid ay may kung anong bagay na nagpahinto sa tibok ng puso ko. Isa itong bangka. Hindi kahoy. Isa itong makinis at makitid na sasakyang dagat na gawa sa kulay pilak na haluang metal, na hugis pating pang-aso. Wala itong mga layag, walang mga sagwan. Isa itong submersible, bulong ko, habang naglalakad papunta rito. Isang sinaunang barkong pang-eskapyot na gawa sa ahas.
Pagsusuri sa sistema, sinaunang barkong pang-scout na The Sea Wraith. Katayuan, offline. Nangangailangan ng 500 para muling ma-activate. Tiningnan ko ang balance ko. 277. Kulang. Ngunit ang silid ay puno rin ng mga garapon ng pinong asupre at mga garapon ng kakaiba at kumikinang na asul na likido. Lihong, ang mga garapon na ito, sigaw ni Chen. Hindi lang ito basta asupre. Ang asul na likidong ito tumutugon ito sa init. Parang biolohikal na panggatong. Iempake mo lahat, utos ko. Bawat garapon, bawat piraso ng pinong metal. Zhao, tulungan mo silang magkarga ng mga dala ng mga higante. Wala kaming iwan kahit 1 gramo nito. Habang sinisimulan ng mga batang babae ang pagbubuhat ng mga kahon, isang tunog ng paggiling ang umalingaw-ngaw sa silid. Mula sa mga anino sa likuran ng silid, may kung anong humiwalay sa dingding. Ito ay isang tagapagbantay. Isang mekanikal na kayarian na gawa sa tanso at obsidian na hugis higanteng kobra. 5 metro ang haba nito at ang mga mata nito ay kumikinang sa isang masamang pulang ilaw. Bumuo kayo ng bilog, sigaw ko. Sibat! Ang kobra ay tumama ng napakabilis. Tumama ito sa obsidian na sahig kung saan ako nakatayo kanina na ikinabasag ang bato. Sumugod pasulong si Zhao, ang kanyang sibat na may kaliskis ay tumama sa leg ng kobra. Kayang-kaya ng bakal, ngunit masyadong makapal ang tansong balat ng kobra. Nakasuot ito ng baluti, sigaw ni Zhao, habang tumatalon pa atras habang humahampas ang buntot nito, muntik nang tumama sa ulo niya. Binuksan ko ang system store. Kailangan ko na ngayon ng solusyon para sa mga high damage. Binili, Kinetic Breaker, Single-Use Overload. Halaga, 150 Yi. Kasalukuyang balanse, 147 Yi. Isang maliit at nanginginig na aparato ang lumitaw sa aking kamay. Mukha itong isang tuning fork na gawa sa maitim na salamin. Zhao! Alisin mo siya. Kailangan kong makarating sa puno ng bungo niya. Dito. Hindi nag-atubili si Zhao. Inihagis niya ang kanyang sibat, hindi para pumatay, kundi para tumama sa ulo ng kobra. Habang ibinaling ng konstruksyon ang mapulang tingin nito sa kanya, tumakbo ako ng mabilis. Inakyat ko ang matutulis na bato sa dingding ng silid at tumalon. Nadapa ako sa malamig at metal na likod ng kobra. Ang panginginig ng mga panloob na gear nito ay parang ugong ng purong lakas. Itinapat ko ng malakas ang kinetic breaker sa pinagtahian kung saan nagtatagpo ang ulo at katawan nito at saka pinilipit. Umihihi. Isang napakalaking bughaw na enerhiya ang dumaloy sa istruktura. Kumislap at namatay ang pulang ilaw sa mga mata nito. Ang 5 metrong tansong ahas ay bumagsak sa sahig, hindi gumagalaw. Tahimik na nakatayo ang mga batang babae, habol-habol ang kanilang hininga sa malamig na hangin. Patay na ba ito, patay na ba? Tanong ni Chen. Sa ngayon, sabi ko, sabay bagsak sa konstruksyon. Pero kaka-alarm lang namin. Tingnan mo. Sa likuran ng silid, isang serye ng mga ilaw ang kumikislap. Isang holographic na mapa ng arkipelago ang nakaproject sa ere. Ipinapakita nito ang aming isla, ang Fortress Isle, at 12-12 ng iba pang mga isla, lahat ay minarkahan ng simbolo ng ahas. Ngunit isang isla, sa malayong hilaga, ay kumikinang sa puting liwanag. Bagong layunin, ang pinagmulan. Lokasyon, ang dakilang templo ng hari ng ahas. Hindi na lang ito tungkol sa pagkaligtas sa isang nawasak na bangka, sabi ko, habang nakatingin sa mapa. Nagigising na ang imperyong ahas. Ang mga islang ito lahat sila ay nagdurugtong. Kung hindi natin sakupin ang kuta na yon, gagamitin nila ang mga kuta na ito para lipulin tayo. Kung gayon, sakupin natin ang kuta, sabi ni Zhao, ang kanyang boses ay puno ng bago at madilim na kumpiyansa. Pinulot niya ang isang piraso ng sirang istruktura, isang mahaba at matalas na talim ng obsidian. Mayroon tayong asupre. Mayroon tayong asul na panggatong. Umuwi na tayo at gumawa ng apoy. Mas mabilis ang pagbaba ng bundok dahil sa adrenaline at bigat ng aming mga dala. Nang marating namin ang hanay ng mga puno, papalubog na ang araw, at pininturahan ang karagatan ng mga kulay dugo at ginto. Nang marating namin ang rust bucket, tumakbo si Lin para salubungin kami. Malungkot ang mukha niya. Pinaputok na naman nila, sabi niya, sabay turo sa barko. 2 pang tornilyo ang nakapasok sa katawan ng barko. Ang isa ay tuluyang sumira sa kusina.
Ang barko ay lalong humihilig. Pinapainit nila ang kanilang mga bala, sabi ni Sarah na sumama sa amin. Tatamaan nila ang mga pangunahing tangke ng gasolina bukas. Kung mangyari iyon, ang buong barko ay malulubog. Wala na silang bukas, sabi ko. Sarah, gaano katagal ihahalo ang pulbos? Gamit ang pinong asupre na dala mo. 4 na oras. Pero saan natin ito pinapaputok? Wala tayong mga kanyon. Tiningnan ko ang mga garapon ng asul na likidong ninakaw namin mula sa vault. Hindi natin kailangan ng mga kanyon. Nasa atin ang mga higante. At nasa atin ang mga tubo ng barko. Ang gabing iyon ay parang isang masiglang panaginip para sa industriya. Ang mga inhinyero na pinalakas ng mga propesyonal na kagamitan at mga bagong blueprint ay ginawang mga tubong mortar, ang mabibigat na tubo ng barko. Wala kaming sopistikadong sistema ng pagpuntirya, pero mayroon kaming mas mahusay, ang mga higante. Nakatayo ako sa baybayin habang ang 3 metrong titan ay nagsasanay na hawakan ang mga tubo na bakal. Sapat ang lakas ng mga ito para magsilbing buhay na karwahe ng baril na hinihigop ang pag-atras na maaaring makabasag sa tadyang ng isang tao. Ginugol namin ang gabi sa paghahalo ng blue powder, isang kombinasyon ng sinaunang panggatong ng serpent at ng aming sariling itim na pulbos. Nagliyab ito ng may nakapangingilabot at matingkad na tindi. Paunawa sa sistema, bagong imbensyon, mga mortar na nagliliyab ng ahas. Taktikal na bentahe, positibo 200% pinsala sa pagkubkob. Pagsapit ng 4 oras left, handa na kami. Nakatayo ako sa dalampasigan, pinagmamasdan ang isla ng kuta. Tiwala ang mga sundalong ahas. Hindi nila kami nakitang gumalaw sa dilim. Akala nila ay nagkukulong pa rin kami sa mga guho ng aming barko. Lihong, bulong ni Lynn habang nakatayo sa tabi ko. Hawak niya ang paulit-ulit na pana, ang tali nitong bakal ay mahigpit. Talaga bang ginagawa natin ito? 24 tayo laban sa isang kuta. Hindi lang kami 24, sabi ko, habang nakatingin sa 3 higanteng nakatayo sa likuran namin, bawat isa ay may hawak na 12 talampakang tubo ng bakal na mortar. Kami ang unang bagong kapangyarihan sa karagatang ito. At oras na para ipakilala namin ang aming mga sarili. Itinaas ko ang aking kamay. Mga higante. Asintahin niyo ang mga Thor. Sarah, Zhao, ihanda niyo ang mga balsa. Itinagilid ng mga higante ang mga tubo. Hindi nila kailangan ng degree sa matematika, buong buhay nila ay naghahagis sila ng mga malalaking bato. Alam nila ang trajectory. Apoy. Sumabog ang gabi. 3 guhit ng puting asul na apoy ang umugong mula sa mga tubo ng mortar na nagliwanag sa buong baybayin. Ang pag-atras ay nagpaatras sa mga higante ng isang hakbang, ngunit nanatili silang matatag. Ang mga projectile, mabibigat na bakal na lalagyan na puno ng blue powder, at mga piraso ng obsidian, ay arko sa ibabaw ng 2 milyang karagatan. Sa Fortress Isle, halos walang oras ang mga sundalong ahas para tumingala. Boom! 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 Ang tuktok ng pangunahing tor ng balista ay hindi basta nabasag, ito ay sumingaw. Isang ulap ng puting apoy ang bumalot sa mga kuta. Ang sigaw ng mga taong ahas ay umalingaw-ngaw sa tubig, payat at matinis. Muli, umbol ko. Isa pang putok. Sa pagkakataong ito, narating namin ang Gate House. Ang naglalakihang puting pader na bato, na inaakalang matibay, ay nabasag sa init ng blue powder. Ngayon na. Ilunsad na ang mga balsa. Nakagawa na kami ng 3 malalaking balsa mula sa natitirang mga troso ng barko, na pinapagana ng mga simpleng propeller na hinakbang ng kamay na inilagay ng mga inhinyero. 10 babae sa bawat balsa, kasama ang mga higanteng lumalangway sa tabi, nagsisilbing mga tugboat. Tinawid namin ang 2 milya sa ilalim ng takip ng usok at kaguluhan. Ang imperyong ahas ay nasa lubos na kagulo. Hindi pa sila nakakita ng artilerya. Hindi pa sila nakakita ng apoy na nagliliyab sa bato. Nang dumadaong ang aming mga balsa sa pantalan ng kuta na gawa sa puting bato, tumalon ako pababa, hawak ang aking espadang bakal. Linisin ang pantalan. Mga mediko, manatili sa gitna. Mga pana, puntiryahin ang mga kuta. Ang labanan ay parang malabong bakal at apoy. Mabibilis ang mga taong ahas, ang kanilang mga rapier ay kumikislap sa liwanag ng buwan, ngunit sanay na silang makipaglaban sa ibang mga sinaunang tribo.
Hindi sila handa para sa isang pangkat ng mga babaeng kumikilos sa isang tactical phalanx, protektado ng itim na baluti na may sukat na nakatalikod sa kanilang mga talim. Si Zhao ay isang ipwipo. Gumalaw siya sa mga bantay na ahas na parang anino, ang kanyang obsidian blade ay nakakahanap ng mga puwang sa kanilang berdeng plate armor. Nang magsimulang sumilip ang araw sa abot tanaw, ang bandila ng ahas ay napunit na. Nakatayo ako sa gitna ng patio ng kuta, napapaligiran ng aking 24 na anak na babae at ng 3 pagod na higante. Ang pangkat ng mga ahas ay itinaboy pabalik sa dagat o nabihag. Tapos inay-then pagsakop, then ikuta ng puting bato. Nakuha ang bagong teritoryo. Tumaas ang populasyon, positibo 3-0 bilanggong ahas, lakas paggawa. Gantimpalan ang sistema, panandang pandagdag 2,000 yi. Kabuang balanse, 2,147 yi. Naglakad ako paakyat sa pinakamataas na tor. Mula rito, natatanaw ko ang buong arkipelago. Hindi lang ito ilang isla. Daan-daan ang mga ito na umaabot sa hamog. At sa malayong distansya, natatanaw ko ang liwanag ng iba pang mga apoy. Ibang mga pinunong tinawag. Ibang mga imperyo. Sumama sa akin si Lin, nakatingin sa bagong mundong kakaangkin lang namin. Nagawa namin, bulong niya. Mayroon kaming kuta. May pagkain. May kinabukasan. Simula na tayo, pagtatama ko sa kanya. Binuksan ko ang system interface. Sa pamamagitan ng 2,000 points, sa wakas ay ma-unlock ko na ang E-Ancient Scout Ship pabalik sa bulkan. Makakabuo na ako ng fleet. Ma-explore ko na ang E-Origin Source. Pero habang tinitignan ko ang mapa, isang bagong ikon ang lumitaw. Isa itong kumikislap na berdeng tuldok sa malayong silangan. Papalapit ito sa amin. Babala, may natukoy na hindi kilalang signal. Transmission, may iba pa ba rito? Ito ang cruise ship na Majestic. May 22 pasahero kami at sinasakyan namin ng tubig. Pakiusap tulungan mo kami. Tumingin ako kay Zhao, pagkatapos kay Sarah, pagkatapos ay sa umuusok na mga guho ng aming lumang barkong pangkargamento. 12 katao. Isang cruise ship. Kung darating sila, ang aking 24 kababaeng sistema ay madudurog sa bigat ng kanilang mga pangangailangan. Oh! Maaaring sila ang hukbong kailangan ko para sakupin ang buong karagatan. Lihong, tanong ni Zhao, napansin ang ekspresyon ng mukha ko. Ano yon? Mas lumaki ang mundo, sabi ko, habang may malungkot na ngiti sa aking mukha. Sarah, kalimutan mo na ang mga mortar. Simulan mo nang magtayo ng shipyard. May misyon tayong pagsagip. Tumingin ako sa sumisikat na araw. Nagsimula kami bilang isang pudol sa disyerto, isang wasak na barko sa ibabaw ng bato. Ngayon, kami na ang mga may-ari ng isang kuta, at ang abot tanaw ay tumatawag. Simple lang ang estratehiya, lumawak. Mabuhay. Manaig. At mayroon akong 2,147 puntos na magagastos. Kasalukuyang yi, 2,147, teritoryo, level 2 fortress, hukbo, 24 na elite units, 3 giants, 1 scout ship, pending, susunod na layunin, ang krisis sa cruise ship.